itu. Yena ni kini. Betul na ba? Di tanong kay Ilan. Kakana ba hindi pagisa tahu? Kenapa kau bisa? Apa yang tahu mga Muslim? Oke, insyaallah. Ay, tiro na kanu so. Betul rin baka perumahan namin ang giri. Perumahan tahu gua sana ano pinita to biar sila pututan. Tiga kawan. Ha? Tiga kawan. Pala ta kanu kaya pala lang ako to ruminisir ba si Master of Dawa. Saya malang na panganangan. Kawan. Gana si Pastor. Gano siya yung misigan? Ano to sa kuan? So, mo dito. Moderator. Puro pandata ka ma. Koto. Sali, ano? Koto. Apa yung kanyo? Hindi niya ano ba? Gawin mo na 5 oras sa akin. Mga tama. Kasabayan sa hapon nito sa ngayon, matatapos lang ng pagpapaliwanag mula ng ating stars na pinatunayan niya na hindi dapat paniwalaan ang doctrine ng imama. Ayon din sa kanyang mga pinahayag, katibayan na ipinilisita niya sa pamamagitan ng Quran. At ito naman ay oras para tanungin siya. Napatutunayan naman na dapat paniwalaan ang imama sa pagtatanong ni Atty. Aguilar. So ngayon po ibigay natin ang oras sa kanya. Dapat natin natandaan yung original na subject. Should we believe the Shia doctrine of Imama? Dapat ba natin paniwalaan ang doktrina? Doctrine is a root of religion ng mga followers ng Ahlul Bayt alayhimus salam. That is the question. I mentioned some of the Quranic verses na nagsabi about the imams na ito ay mga leader or leaders. Imam or imam. I think we should agree, brother, that both of us believe that we should believe in the verses of the Quran talking about imama, but we differ on who these imams were. Agree ka ba? Because according to you, the imam is the record. You agree? Kami naman, ang paniniwala namin because of our belief in the messengership of Prophet Muhammad, peace be upon him and his family, when he mentioned the imama of the Ahlul Bayt alayhimus salam, we are Muslims, then it is incumbent upon us to believe in the sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him and his family. Now, your objection or objections. Una, sabi mo, hindi na-mention sa Quran ang 12 imams from the family of Prophet Muhammad, peace be upon him and his family. Agreed. Hindi namin pinapatunayan dito na makikita sa Quran yung mga pangalan ng 12 imams. Huwag na nating pag-usapan yan. Ang sinasabi namin, Allah subhanahu wa ta'ala narrated the Quranic verses about the imama of Ibrahim alayhi salam, about the imama of Ishaq alayhi salam, Yaqub alayhi salam, and the 12 imams from the Bani Israel, the 12 Naqiba. I hope you will agree with me also that the names of the 12 Naqiba were not mentioned in the Holy Quran, but still will believe in their imama. They were imams during their time. Naniniwala ka ba? Sasagot na ako? Ha? Sasagot na ba ako? Hindi. Pwede mo namang sagutin. Hindi, sasagot ako ngayon. Sige. Tinatanong mo ako ngayon. Hindi ikaw nagsasalita. I will continue. Sasagot ako. There were 12 imams from the Bani Israel, yung binanggit mo kanina, na waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Para maintindihan ng lahat, we should explain this for a second. Ang Bani Israel the children of Israel,
they were given Musa alayhi salam as their prophet, the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala upon them. Harun was also deputized to assist Musa alayhi salam. Aside from that, when they were saved from Pharaoh and his people, nabanggit mo kanina na ang Pharaoh ginawa ng Allah, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. We made Pharaoh and his forces as imams calling the people to the hellfire. Ha? Question. Yes. Asan yung question? Attend mo muna. We are laying the premise so that the people could understand. Kasi mahirap yung sasagot ka nang hindi mo naintindihan. The children of Israel were given the Torah or the Taurat. Agree? Allah subhanahu wa ta'ala raised among them 12 naqiba, 12 imams. But they divided among themselves. They were divided into 71 groups. And according to Prophet Muhammad, peace be upon him and his family, all these 71 groups will be in the hellfire except one group. Huh? Okay. So Allah subhanahu wa ta'ala will judge between them on the day of judgment. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Agree? Okay. Okay. This is not my question. This is not, do not block when it concerns guidance. You should not block it. Because hindi tayo nandito para magpagalingan. We are discussing the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala to clarify. Attorney, wala na akong maalala sa haba na sinabi mo. Okay, Nasaan ang question mo? ito ang tanong. Wala akong maalala kung ano ang question mo dyan eh. You want to Nasaan? shorten the one. Yes. There are Quranic verses, for example, that says like, O you who believe, obey Allah and obey the messenger and those who are vested with authority from among you. Walang nabanggit na names regarding the ulil amr. Walang nabanggit na names. Kami, we believe the Sunnah of Prophet Muhammad in your books, the books of the Ahlul Sunnah wal Jama'ah, and the prophetic traditions narrated from the Imams, alayhimussalam, from the Ahlul Bayt of Prophet Muhammad, peace be upon him, that these ulil amr were the successors of Prophet Muhammad, peace be upon him and his family, and the Imams of the Muslim after him. Ang tanong ko, let's do it one by one. Yala, natayo na ako. Kami, naniniwala kami na itong ulil amr ay ang 12 imams according to the prophetic tradition. Dahil walang nabanggit na mga pangalan dyan. Sino naman ng ulil amr na nasa isip mo na dapat natin sundin after Prophet Muhammad, peace be upon him and his family, in obedience to that verse of the Holy Quran? Okay. Inuulit ko, ang paksa natin, patutunayan ko na yung 12 imam, wala sa Islam, wala sa Quran. Pinatunayan ko. So, imama. Yung imama ang pinag-uusapan dito. Imama. Okay? Sinagot ko na ang lahat tungkol sa imama. So, I think yung tanong niya, out of bounds. Out of bounds. Hindi angkop sa pinag-uusapan namin. Kasi dapat ako yung, ang tinatanong niya, yung paksa. 12 imams. 12 imams ang paksa. Sinasabi natin ang burden sa kanya. Dapat patunayan niya ngayon, sabihin niya na meron na dapat tanggapin ko. Wala siyang pinapakita eh. Kung meron ka may papakita ngayon na 12 imam sa loob ng Quran, na kahit ang Rasulullah sinabi niya, itong 12 ito, Arabic, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Yes, sumusunod tayo doon. So, inuulit ko sa'yo, kung ang tanong mo ay 12 imam, hindi ko yan tinatanggap kasi wala yan sa turo ni Allah at hindi sinabi ng Rasulullah na 12 imam na ito susundin. Wala. Okay. Ayaw sumagot. Yung tanong ko, yung mga session ko kanina, dahil bigat my question. Dahil ang position mo, brother, very clear ang usapan. Yung moderator natin, bigay mo naman sa kanya. Gusto ko pang linawin ang talakayan sa pagtatanong. Tatanungin mo naman po siya, Tony, batay sa kanyang i-discuss, i-present niya sa kanyang 30 minutes, sa loob ng 30 minutes. Ngayon, yung kanyang pinapaliwanag,
dahil may second stand pa kayo, sa ribatan nyo na po ipapaliwanag yon. Yung inyo lang mga pinasabi. So ngayon, tatanungin nyo po siya sa direct ng katanungan na gusto nyo itanong sa kanya. Para makuha po natin yung logic at saka yung short na mga katanungan at short na katagutan. At po maging formal natin. Ayun po ang aking ayusin nyo pagka nahihiwalay na usapan. Sana ba po? Sana hindi. Brothers and sisters, the basis of my question is his denial of the imama of the 12 imams. Dahil ang posisyon niya, dahil hindi nabanggit sa Quran, dapat daw hindi paniwalaan. Malinaw na ang subject matter natin, should we believe in the doctrine of imama as believed by the followers of the Ahlul Bayt and Jerusalem? Now, I will revise the question dahil itong kapatid natin ayaw yata sumagot dito ng justified na question eh. May mababasa ka ba na Quranic verse at sunnah ng Propeta Muhammad peace be upon him and his family dahil hindi tayo dapat maniwala sa sunnah ng Prophet Muhammad peace be upon him and his family na dapat maniwala tayo sa imaman ng 12 imam alayhimussalam. May mababasa ka ba sa Quran na ipinagbawal ng Allah at ipinagbawal ng Propeta Muhammad ang paniniwala sa leadership, divine leadership ng mga imam alayhimussalam? Sagutin mo. Wala tayong mababasa na utos kay Allah na maniwala sa 12 imam. Very clear. Sagot ko, wala tayong mababasa na sinabi ni Allah, maniwala tayo sa 12 imam. Be responsive to the question. Next question. You really do not. Yes. Ano ko, at maniwala, sabi niya, wala daw po Wala. sasagot. So that is Next the, question. this is the reason why we are on the side of belief. Kami naniniwala kami with our own understanding according to the Imams alayhimussalam. At siya may disbelief. So magkatunggal ito, may nananampalataya, may ayaw manampalataya. Pero siya naniniwala rin sa imama, pero may sarili siyang interpretation. But we are also laying our understanding of what imama is according to the Quran and according to the Sunnah of Prophet Muhammad peace be upon him and his family. Brother, ang kufar may level yan. You believe in Allah, you believe in the Messenger, but hindi ka naman naniwala sa Sunnah ng Prophet Muhammad. That is also a disbelief. Tapos na po yung 10 minutes na pagtatanong ninyo, ngayon pupunta na po tayo sa pangalawang stand ninyo. Sa pagpapaliwanag, yun na po yung nasabi natin ribatan na i-refute nyo siya sa mga kanyang sinabi patay sa iyong ipapaliwanag ngayon. Ganun po yun. So tapos na po yung 10 minutes na pagtatanong sa kanya, ngayon po ay nasa pangalawang tagtayo ninyo, bibigyan ko na po sa inyo yung mic. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yung disbelief ng brother natin sa imama ng Ahlul Bayt alayhimussalam is without basis. Dahil mababasa natin sa kitab na to, ang nakalagay dito, hadith number 1506, narrated Hudayfa bin al-Yaman. The people used to ask Allah's messenger about good, but I used to ask him about evil for fear that it might overtake me. Once I said, "Oh Allah's messenger, we were in ignorance and in evil, and Allah has bestowed upon us the present good. Will there be any evil after this good?" He said, "Yes." I asked, "Will there be good after that evil?" He said, "Yes, but it will be tainted with dukhan or little evil." I asked, nagtanong ako, "What will its dukhan be?" He said, the messenger said, "There will be some people who will lead people according to principles other than my sunnah or legal ways. You will see their actions and disapprove of them." I said, "Will there be any evil after that good?" He said, "Yes, there will be some people who will invite others to the gates of hell." So malinaw ito na may mga tao after Prophet Muhammad who will invite the people to the fire. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wa sallam, yes, there will be some people who will invite others to the gates of hell. And whoever accepts their invitation to it will be thrown in it by them. I said, "Oh Allah's messenger, describe those people to us." He said, "They will belong to us and speak our language." Ibig sabihin mga Arab dito kung ano ito. Language. I asked, "Oh Allah's messenger, what do you order me to do if such a thing should take place in my life?" He said, meaning the messenger, "Adhere to the group
of Muslims under imam. So, dapat ang hanapin daw natin, you should adhere to the group of Muslims and their imam. May imam after Prophet Muhammad. I asked, if there is neither a group of Muslims nor a chief, what shall I do? He said, keep away from all those different sects. Even if you are to buy the root of a tree, then you meet Allah while you are still in this state. So the question of imama is very important. As we have read in Sahih Muslim, the Prophet said, Ad-dinun nasiha, qulna liman, qala lillah, wa li kitabihi, wa li rasulihi, wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. The only group following Allah, following the messenger, following the book of Allah, and the 12 imams and the scholars following them are the followers of the Ahlul Bayt alayhimussalam, in accordance with the command of the Prophet Muhammad, peace be upon him and his family, that we should adhere to them, to this group of Muslims. This is not contradictory to the Quran. Allah says, يَوْمَ نَدْعُ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. You have your own interpretation that this imam is the record. What record is this? Is this the Quran, or is this the record of good deeds and bad deeds? But we believe that this is a person followed in this world who shall be followed in the hereafter, in accordance to the prophetic tradition that says, Man mata wa lam ya'rif imama zamani faqad mata maitatan jahiliyah. Whoever dies without knowing the imam zaman, yung imam natin ngayon, Imam Mahdi alayhi salam, whoever dies without knowing the imam of his age, dies in jahiliyah death. Ibig sabihin, papunta sa imperno. Brother, itong subject matter natin, the guidance of the Quran as to who should be followed after Prophet Muhammad, peace be upon him and his family, has been explained in various ways para maintindihan natin. Sa Surah Al-Fatiha, nakalagay na doon, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ya Allah, guide us to the right path, the path of those thou hast blessed or favored. And we know that yung binasa mo kanina, the prophets of Allah, the messengers of Allah, the imams among them were blessed by Allah. The family of Ibrahim alayhi salam, were favored by Allah subhanahu wa ta'ala with guidance. The only issue now before us is after Prophet Muhammad, peace be upon him and his family. Should we follow the successors who are not qualified to lead the Muslims to the right path, or we should follow these people who will call us to the fire of hell? Nakakapagtaka sa prayer natin. Kanina nag-pray kayo sa tahayat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. That is a conclusive argument against you na ang tamang landas, ang landas ng Propeta Muhammad at ang pamilya niya, Ali Muhammad, at ang landas noon ng Ibrahim a.s. at pamilya niya. At hindi tayo nakakakuha ng aral sa salat natin, sa mga prayers natin. Guide us to the right path, the path of those who are favored by Allah subhanahu wa ta'ala. There is no argument about it. Ibrahim a.s. and his family a.s. were favored by Allah. But after Prophet Muhammad, among the favors of Allah to the Ahlul Bayt a.s., the verse of purification, for example, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Verily, Allah only desires to remove all blemishes from you, all members of the family. As narrated by Salama, Aisha, narrated by Fatima, these persons were the messenger himself, Imam Ali, Fatima Zahra, Imam Hassan, Imam Hussein. They were purified with a thorough purification. Bigyan mo ako ng ibang grupo ng tao na gano'n ang sinabi sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nilinis ng lubusang kalinisan. Meaning to say, Iblis could never persuade them to commit indecencies or evil acts. Isa yan na pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Ahlul Bayt alayhi salam. So brothers and sisters, we are not campaigning a new religion.
Itong imama, it is in the Quran. At kung hindi niyo maintindihan itong imama from the position of khilafat, only Allah subhanahu wa ta'ala who appoint the Khalifa of a messenger. In accordance to the divine legislation, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Your Lord creates. Are we discussing it? Or we are And your Lord creates what He pleases. Ang lumikha ng lahat ng bagay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhtar, and He chooses. And He chooses. Di Ahlul Bayt alayhimussalam. Subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Glorified is Allah above what you associate unto them, unto Him. Ibig sabihin, if you do not agree to the divine legislation regarding the choice of Allah subhanahu wa ta'ala after Prophet Muhammad, peace be upon him and his family, a person is a mushrik according to that verse. Wa an tusriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, because you are attributing partners to Allah subhanahu wa ta'ala for which He has given no authority. Alam natin sa Quran, ang Adam ang nag-appoint na khalifa sa kanya, ang Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ang Daud ang nag-appoint na khalifa, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq. Di ba natin naiintindihan ito? Ang Harun ang nag-appoint sa kanya, Allah subhanahu wa ta'ala through Musa, ukhlufni fi qawmi. Tapos dumating ang Quranic verse, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim ila akhir al-ayat. So, para maintindihan natin, my order, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Who you believe, obey Allah, obey the messenger, and those who are vested with authority from amongst you. Then sa surah An-Nur, قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Sabihin mo, ya Rasulullah, sundin niyo ang Allah at sundin niyo ang Rasul, at kung tumalikod kayo, ang obligasyon ng Rasul ay ang inatas sa kanya, at kayo naman, ang obligasyon ay yung ibinigay sa inyo ng Allah. Pero kung sundin natin ang Rasul, we will be guided in the right path. At walang obligasyon ng Rasul except the clear preaching of the message of Allah subhanahu wa ta'ala. Then ano ang kasunod, brother? Tandaan nito. Wa'adallahu alladhina amanu minkum, hindi kayo. Allah promised to those of you who believe. Qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Say, obey Allah and obey the messenger. Tanggalin mo yung verses na yun, na warning to the Muslims. Indirect mo, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi. Nagbigay ng promise sa mga taong naniniwala sa inyo at gumagawa ng mabuti, amalus salih, nagagawin niya silang mga khalifa, khulafa, tulad ng paggawa niya ng khalifa sa Adam, sa Daud, sa Harun, at sa lahat ng pinili ng Allah ng mga khalifa niya, khulafa. So that means we should obey Allah and obey the messenger and those who are chosen by Allah as the successors of Prophet Muhammad, peace be upon him and his family, who will be the imams of the Muslims if they want to be a muttaqun. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. We are telling you, we are reciting to you the pure verses of the Holy Quran, and we are not inserting our own opinions on this matter. We are only reminded by Allah subhanahu wa ta'ala para mamili tayo. So ibig sabihin, brothers, itong mga khalifa ng Rasul, tama lang yung sinabi ng Rasul na after me, my successors are Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husayn, Imam Ali Zain al-Abidin, Imam Muhammad Baqir, Imam Ja'far al-Sadiq, Imam Musa al-Qadim, Imam Ali, Imam Muhammad, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Mahdi alayhi salam. May Allah hasten his appearance. So kung hindi niyo alam yan, the only thing for you to do is to look for this correct tafsir of the Quran. Then yung